Dear Lady Love TV. Billionaire's Night with his ex. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Halatang natuwa si Reyna. At parang na-excite pa. Nabuksan na nito ang pinto ng dalang sasakyan bago naalala na magkausap sila. Bumaling sa kanyang babae at ngumiti, saka kumaway. Hindi ka agad nakagalaw si Shana. Pakiramdam niya ay para siyang dinikitan ng taser. Para kasing namanhid ang buong katawan niya at pansamantala siyang na-paralyze. Kung hindi pala umalis si Vic at nagkataong nagkatapat siya ng nararamdaman, saka sinabi ang mga salitang, "Can we try again?" Siguradong napahiya pa siya. Nag-iinit ang mukha niya. Mabuti na rin at sarili lang siya napahiya, hindi mismo kay Vic. Antindi kasi niya mangarap. Dahil ang niyakap siya, iniisip agad niya na baka may pag-asa pa sila. Ni hindi niya naisip na pwedeng maapektuhan lang din si Vic ng love story ng lolo nito at ni Sinay, kaya siya niyakap. O kaya ay may nararamdaman lang na panghihinayang sa itinakbo ng sarili nilang love story. Panghihinayang lang at hindi kagustuhan na dugtungan ang nakaraan nila. Mabuti na lang pala at naisipan ni Vic na umalis. Shana, si Ate Sonyang tumawag sa kanya. Nasa loob ito ng bakuran. Palabas yata at nadatnan siyang nakatulala sa labas ng gate. Sinong tinitingnan mo? Mabilis na lang niyang binanggit ang tungkol sa naghahanap kay Vic. Sige Ate Sonya, papasok na rin ako. Paalam niya. Mabigat ang pakiramdam ni Shana, partikular na ang kanyang dibdib. Sa pangkalawang beses na na-knockdown ng kanyang pag-asa. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Puno ng ups and downs. Hindi na siya nagmumukmok sa pagkakataong iyon. Makikiride na lang siya sa dagok ng tadhana. Pasalamat na nga lang siya at iniiwas pa na mapahiya. Nailigtas ang dignidad niya at natigil sa pag-iimo si Shana nang may ma-realize. Inuulit na naman niya naging pagkakamali. Mawawala na lang siya at sukat sa buhay ni Vic dahil dignidad uli ang pahahalagahan niya. Hindi masama na magkaroon ng dignidad pero depende rin sa sitwasyon kung kailan iyon dapat pairalin. So Beshi, gagawin mo talaga? Sure ka na ba? Carry talaga ng pride mo na magmukhang pathetic? Tanong ni Matthew. Pathetic talaga no? Inirapan ni siya ng kaibigan. Kasi naman, ang sabi mo noon, di ba, itaga ko sa bato na hinding-hindi mo napapatulan si Vic na yan. Okay, let's say na naging okay na kayo. Paano si Mother Witch? Sa tingin mo, nagbago na yung isang yun? Parang hindi. Nagbabago pa ba kasi ang mga ganun tao? Ang totoo, isa ring dahilan iyon kaya medyo nag-alangan si Shana. Kakayanin ba niya na malait uli ni Mrs. Celine Perez? Pero dahil sa nasaksihan niya mga eksena sa naging buhay ni Sinay at Vic, kaya na niyang maniwala ngayon sa sinabi noon ni Vic. Ito makikisama sa kanya, hindi ang mama nito. Kaya nasa lalaki ang desisyon kung sino ang pakakasalan. Iyon ang madalas sabihin ni Vic at siya ang pinipili nito. Pinunulang siya dati ng maraming doubts at insecurities kaya hindi niya masyadong napaniwalaan ng lalaki. Kung ngayon sasabihin ni Vic iyon, maniniwala na siya ng buong puso. Iyon kung sasabihin nga nito. So, aaminin mo na talaga yung feelings mo? Pangungulit ni Matthew. Kahit may iba na siya? Kung ayaw niya sa akin ay tiwag, sagot ni Shana. Basta mas matatahimik ako kung maghihiwalay kami na malinaw yung lahat. So, gora na ako bago pa magbago yung isip ko. Gora where? Sa ospital. Nakikiklinik pa rin siya ngayon. Dating sked. Tinanong ni Shana sa ospital ng schedule ni Vic kaya alam niya. Hihintay na lang niya ang lalaki. Sasyempohan kapag nag-iisa ito. Mas maganda iyon kaysa mag-set siya ng time at date para magkita sila. Nakaka-stress lalo ang ganong setup para sa kanya. Diretso si Shana sa pinto. Hinawakan ang doorknob. Pero bago siya makapihit niyon, ay inatahe uli siya ng doubts and fears na maraming araw ang nakikipag-BFF sa kanya. Hinga ng malalim pa more, Beshi. Payo ni Matthew na inakbayan pa siya. And then out we go, bago tuluyang mabahag yung buntot mo. Dagdag pa nito na makita na kumalma na ang kalooban niya kahit papaano. Ito na nagbukas ng pinto, pero hindi natuloy ang paglabas nila. Dahil pagkakita ni Shana sa taong nakatayo sa labas, mannequin challenge bigla yung peg niya. Ang lalaki naman na tumambad kay Shana, na kanina ay para nag-aalangan, bigla ay tumigas ang ekspresyon. Nagsalubong ang mga kilay.
nagtagi sa mga bagang at lumiit ang mga butas ng ilong. Vic, parang sa dagang natapakan ng tunog ng boses ni Shanna. Imbis magsalita ay lumipat ang tingin ng lalaki mula sa mukha niya papunta kay Matthew. Pagkatapos ay braso ng kaibigan niya na nakasabit sa kanyang balikat. Sorry, I must have come at a bad time. Sige, aalis na ako. Umakmang tatalikod na si Vic pero bago pa man makahakbang, ay may sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula sa sasakyan si Rain. Vic, please, we really have to talk. Habang palapit sa kanila ay nagsasalita ito. Ekspresyon naman ni Shanna ang tumigas. Bad timing ka nga, sabi niya. Sarkastiko yung tono. Mukhang may pag-uusapan pa kayo ng girlfriend mo. Akala ko naman okay na kayo. Okay na kami. Tayong hindi okay. Sagot ni Vic. May dapat bang maging okay sa atin? Nangahamon ng tingin ni Shanna. Beshi, di mo may aaminin ka kamo sa kanya? Bulong ni Matthew. Stage whisper nga lang. Yung tinig ng kahit sinong may tenga within a 12-kilometer radius. Vic, nakalapit na sa kanila si Reyna. I told you to stop following me. Baling ni Vic sa babae. Halatang naiinis na pero nagpipigil lang. I just need to. She is the one I was telling you about. Sabat ni Vic sa tumingin kay Shanna. Reyna, this is Shanna. Siya ang sabi kong mahal ko kaya hindi ako pwedeng magmahal ng iba. Pakiramdam ni Shanna ay mali ang intindi niya sa sinabi ni Vic. O kaya ay mali ang intindi niya sa sitwasyon. Pero base sa pagtili ni Matthew, na may matching palakpak pa ay mukhang hindi siya ang nag-iisang assuming. Oh, tanging nasabi ni Reyna. I thought you said that just to push me away. I mean that I said. At sorry kung umasa ka. It was not my intention to make you think I was interested. Nalukot ang mukha ng babae. Paasa ka lang talaga. Is that it? Tanong ni Reyna, halatang nagalit. Hindi kita pinapaasa. I was just being nice. Maybe I was too polite. Pero nilinaw ko rin naman sa'yo na friendship lang yung gusto ko. Sagot ni Vic. Assuming ka naman pala tili ni Matthew. Kaya now, na-clear na ang lahat, I suggest we go and give these two a chance to kiss and make up. Hinawakan ni Matthew ang braso ni Reyna. Saka ito hinila palayo. Akala ko boyfriend mo si Matthew. Pero obvious naman na gay siya kaya. Kaya boyfriend ko siya o hindi. Ano naman ngayon sa'yo? May kinalaman ba yun sa dahilan kung bakit ka nandito? Pagtataray ni Shanna. Dinaanan lang niya sa pagtataray imbes habang hayaang tumataas pa ng bongga yung level ng pag-asa niya. Mahirap umasa kahit pa may nasisilip siyang pag-asa. Maraming araw ang namamatay sa maling akala, hindi ba? Well, it really doesn't matter whether you have a boyfriend or not. I came here for one thing. Iyon ay hindi na ulitin na naging pagkakamali ko dati. I want everything to be clear. Here's the deal. I love you, Shanna. Sinusubukan kong kalimutan ka na. Akala ko nga nakalimutan na kita. But one look at you and I am back to square one. I am back to being deeply in love with you again. Masarap lahat sa pandinig ang sinabi ng lalaki. Pero doon pa lang sa pasabog nitong I love you, ay naglo-loading na yung utak ni Shanna. Nasyak yata iyon kaya nahirapang i-process yung narinig niya. In love ka dyan, bigla kang lumayas. Tapos cannot be reached ka pa pagkatapos ng hagilapin sa akin ng babaeng yon na ewan ko kung ano mo. Ano mo pa kasi siya, ha? You heard what I said to her. Inintroduce kami ng isang common friend. We met out on few dates, but I quickly realized it wouldn't work out, so I told her that it would be better if she would see other guys. Ayaw niya. Gusto raw muna niya mag-focus sa akin. I didn't want that, so I just avoided her. Bakit parang pinagmamadali mo pa siyang makita? Lalo nagpunta ka ng probinsya. Baka kasi kung ano pa ang masabi niya sa'yo. I wouldn't put it past her to insinuate that she and I are in a relationship. Baka madiskaril pa yung plano kong paniligaw uli sa'yo. Gusto nang maniwala ni Shanna sa mga sinasabi ni Vic. Ang sarap-sarap naman kasi talaga niyon sa pandinig, pati na sa pakiramdam. Pero may issues pa siya. Ang sabi mo dati, kaya ka nagpunta sa bahay niyo para magmukmok. Para sa babaeng mahal mo pero nagkalabuan kayo. It was the truth. Ang hindi ko lang naman sinabi kung sino yung babaeng yon. And that woman is you. Bakit ka basta na lang umalis? Tanong ni Shanna. Umasa pa naman siyang may magandang mangyayari sa kanila pagising niya dahil balak niya na mag-confess.
I realized I had to clear the way para kapag nanligaw ako uli, wala ng problema. Sinabi ko kay mama na nakita uli tayo and I had intended to win you back. I told her that this time around, I won't let anything stop me, so either tanggapin ka niya bilang future daughter-in-law or kalimutan na lamang niya na may anak siya. Napasinghap si Shana sa narinig. Handa si Vic na gawin yon? Hindi ko na ma-imagine na maghihiwalay na naman tayo. Pakiramdam ko, nakita ko na yung magiging buhay ko kapag nangyari yon. A sad, lonely, empty life. Kaya na nangyari kay Lolo. Anong sabi ng mama mo? Ayaw rin naman ni Shana na maging dahilan siya ng matinding gap sa mag-ina. She said that anything is better than what I had become. Para raw akong zombie na nabubuhay pero patay naman yung kalooban. Kaya kung ikaw ang nagbibigay uli ng sigla sa akin, she will just have to accept you. In due time, I know she will learn to like you. Yun kung tatanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Tatanggi pa ba siya? Pagkatapos ng sobrang kakaibang karanasan ni Shana kung saan, nabigyan siya ng pagkakataong makita kung ano yung posibleng mangyari sa kanya sa hinaharap, ay wala na siyang balak pang mag-inarte. Pwede ko bang tanggihan yung lalaking hindi ko nakalimutan kahit anong pilit ko makamove on? Parang hindi agad iyon maintindihan ni Vic. Napatulala ito ng ilang sandali bago siya biglang kinalabit at pinuhat. Iniikot-ikot pa siya ng lalaki. You don't know how happy you made me. Mukhang alam ko, dahil ganun din ang ginagawa mo sa akin. Pinasaya mo ako ng todo. Sagot ni Shana. Ibinaba na siya ni Vic para mahalikan. Isang halik na tinanggap ni Shana ng buong puso. Kanina pa nakaupo sa mesa sina Vic at Shana, kasama ang ibang spirit questors. Bumalik sila sa ancestral house ng mga Perez para subukan uling kontakin ang kaluluwa ni Sinay. Nakita ni Shana na nasa isipan ng babae. Pababa ito ng hagdan. Ang itsura nito ay kagaya ng nasa portrait na nakasabit sa itaas ng hagdan. Sinay, nandito ako para magpasalamat sa iyo. May magandang ibinungang pagkukwento mo sa akin ng kwento niyo ni Vic. Naging daan yon para madiskubre namin ang apo niya kung gaano kahalaga ang manindigan para sa pagmamahal. Ngumiti ang babae. Natutuwa ako at kahit na sa munting paraan ay nakatulong ako. Huli na ang lahat para sa akin at sa amin ni Vic. Pero salamat at may kadugo siya na nailigtas sa kapalaran na katulad ng sa kanya. Hindi kaya panahon na para tumawid ka sa liwanag? Sabi ni Shana. Pero nararamdaman ko ang presensya ni Vic sa bahay na to. Hindi ko man siya nakikita ay alam kong nandito siya. Katwiran ni Sinay. Baka kailangan tumawid ka na para siya naman ganun din ang gagawin. Paano kung hindi ko siya makita? Nakakalungkot na hanggang sa kamatayan ay ang lalaki pa rin ang hinahanap ni Sinay. Ibang kaligayahan na naghihintay sa'yo. Pero natigilan si Sinay. Parang napapaisip. Masyado ng mahabang panahon ang nilagi mo rito. Dagdag pa ni Shana. May katotohanan ang sinasabi mo. Napatingin si Sinay sa isang bahagi ng bahay. Iyon ba ang liwanag na tinutukoy mo? Matingkad siya. Nakakasilaw. Iyon na nga, Sinay. Lumayo ka na. Humayo ka. Para nagdadalawang isip pa ito pero maya-maya rin ay nagsimula na maglakad palayo. Hanggang sa nawala na ito at hindi na mahagilap ng kamalayan ni Shana. Hula niya tumawid na nga ito. Bumitiw na sila ng mga kasamahan niya sa isa't isa. At least sa kabilang buhay siguro ay magiging masaya na siya. Sabi ng isang kasama nila. Paano si Lolo? Tanong ni Vic. Hindi ko siya makita. Sabi ni Shana. I thought I caught a glimpse of him. Sabi ni Vic. Nakita mo siya? Baka pwede mo siyang kausapin. Inulit nila ang pagtawag sa kaluluwa. Maya-maya ay naramdaman ni Shana ang paghigpit ng kamay ni Vic na nakahawak sa kanya. Nararamdaman ko siya at nakikita pero blurred yung image. Sabi nito. Sabihin mo hinihintay na siya ni Sinay sa kabilang buhay. Sabi naman ni Shana. Kahit hindi ka magsalita, kahit sa isip mo lang, maririnig niya yon. Para may kinakausap na ang lalaki. Pagkatapos bumitaw na ito sa kanila. He's gone. Sabi ni Vic. Hindi raw nito nakita ang pagtawid ng lolo niya pero basta nalang nawala ang presensya ng matanda. Siguro naman ay magkasama na sila ngayon, sabi ni Shana. I hope so, and I hope they're happy, sabi naman ni Vic. Nang umerang episode ng programa kung nasaan ipinakita ang lumang bahay ng mga Perez, ay pinanood iyon ni Shana at Vic. Nakinggulat ni Shana nang sa pagtatapos ng segment. Doon sa bintana ng bahay ay naaninag niya sina Sinay at Vic. Sandaling-sandali lang yon. Kumaway sa kanya ang dalawa bago tuluyang nawala.
Kung panonoorin niya uli ang copy ng episode na yon, ay hindi na siya nagugulat nang hindi na niya makita ang dalawa. Mukhang paraan lang yon ni Vic at Sinay para ipaalam na masaya na